ating pong alamin ang isang kwento ng pagbabago at dedikasyon. Siya po ay ang dating Lady Guard na ngayon ay isa ng senior high school PE teacher. Mula sa pagbibigay ng maayos na seguridad, siya ay nagdesisyon na magsimula ng bagong yugto sa kanyang buhay upang magturo sa mga kabataan. At para alamin po ang kanyang kwento, makakausap po natin ngayong umaga si Joeline Resurrection Sarmiento. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Teacher Joeline. Good morning, Ma. Good morning po sa Rise and Shine Pilipinas, sa Pilipinas po. Oy, from security guard, ngayon po kayo ay isa ng guro, ano? Pero both are very noble professions at nakatutulong po talaga kayo sa iba. Well, kamusta po ang inyong buhay ngayon na kayo po ay isa ng senior high school PE teacher? Pero pwede niyo po bang ikwento po sa amin ang inyong karanasan noong kayo po ay lady guard pa lamang at paano po kayo nakapagdesisyon na gusto niyo po ng bagong profesyon? 12 hours duty po kasi ang sikyo. Although hindi po siya ganun kadali, lalo na po hindi po biro yung pagbabantay. Pero po yun po kasi yung reason kung bakit po gusto kong nag-ship po ako through security guard to teaching po. Sobrang masaya po. Happy po ako sa profession ko ngayon. Happy po ako na nagtuturo sa mga student ko. Ayan po. Sobrang blessed po ako dahil sa may tumanggap po sa akin sa kabila na ito po yung first year ko po sa ating school. Ayan. Oh. So unang taon niyo pa lang po sa inyong pagtuturo and it seems that you are really enjoying your new job. Saan po kayo nagtuturo nito pong PE at ano bang sports ang tinuturo po ninyo? Physical education po sa senior high, Our Lady of Fatima University sa may Valenzuela po. Ayan. Doon po ako nagtuturo ngayon. Okay. Ano naman po yun? Hindi po kasi ganun kadali yung pero masaya po. Oo, it seems like talagang kita ko sa inyong mukha yung kasiyahan. Alright, ano naman po yung nag-udyok po sa inyo na magbago po ng trabaho at maging isang PE teacher? May mga partikular na karanasan ba kayo na nagtulak sa inyo na magturo? Inspiration ko po kasi bilang solo parent po, 3 po yung anak ko, sila po yung naging inspirasyon ko na dahil po 12 hours duty ka sa trabaho, naubos na po yung oras ko para sa kanila. Hindi katulad po ngayon, mahaba na po yung oras ko para sa kanila dahil nga po may online kami tsaka face-to-face, so nakakasama ko na po sila ng mas mahabang oras. Sobrang sila po yung naging dahilan. Tapos pangalawa po, nagturo din po kasi ako sa alternative learning system natin as volunteer teacher for 2 years. Yung ma-inspire ka po dun sa mga estudyante mo na gusto nila rin na magbago yung landas ng buhay nila. Kaya po, isa rin po yun sa dahilan kung bakit nag-udyok po sa akin na bukod po sa hindi na po ako mag-guardia, lipat na akong profession. Ayun po, sila po yung mga dahilan. Okay, so nung kayo po ay guard, night shift po ba ang inyong trabaho? So ano po yun? Pinagsabay niyo po yung habang pagtatrabaho? Sabi niyo solo parent kayo and then you're also studying to be a teacher? Opo, habang guard po ako, nag-aaral po ako sa sa school ng University of Caloocan City. Ayan. After ko po noon, nakatapos po ako ng bachelor, diniretso po siya ng teaching unit. Then, nag-masters po din ako sa University of Caloocan City. Then, taking up my masters ulit po sa pangalawang pagkakaton ng PE po, Physical Education. Wow! Grabe hindi lang college degree, may masteral degree ka pa, may postgraduate studies ka pa. Well, ito, I'm curious. Ano yung mga natutuhan mo na sa pagiging isang lady guard na somehow nakatulong rin sa'yo bilang isang PE teacher? Yung pagiging matapang po sa larangan, hindi lang po sa pagbabantay, alerto po ako, lalo na dahil po PE teacher, alerto po ako sa mga estudyante ko na huwag silang mapahamak. Ayan po. Safety nila yung una ko madalas. Ayan po. Kasi syempre po pag mga bata medyo makukulit po yan eh. Pero sobrang kailangan nyo po lang talaga silang bigyan ng guide.
Sobrang blessed lang po ako dahil po yun po yung dahilan kung bakit yung pagiging guard mo, dahil po 12 hours duty, alert ka lagi sa trabaho, lahat po ng pinagagawa po sa amin, on time ka talaga, ayun, gano'n po ngayon, on time po talaga, kailangan po yung dedication mo nandoon parate pagdating sa pagtuturo. Ayun po. Well, Teacher Joelyn, sa ngayon, ano po ang pinaka-fulfilling part ng pagiging isang guro? Yung maging bahagi ka ng journey ng isang estudyante na kung saan darating yung time na makikita mo silang mag-grow with para sa sarili nila. Ayun yung pinakamasarap na part as a teacher. Ayun po, na kahit simpleng bagay yung maitulong mo sa kanila, na matuto sila doon sa tinuturo mo. Ayun, yun po yung magandang part, fulfilling part ko sa part ko po as a teacher. I wonder, may mga naka-recognize ba sa'yo na dati nung ikaw guard? Tapos ngayon malalaman nila na ikaw pala isang guro na ngayon. What are they saying to you? For sure, they're very proud. Ay, opo. Sabi po ng mga kaibigan ko, lahat po sila ngayon nag-aaral na. Yung mga kasama, nakakita po ako ng mga kapwa ko security guard. Inaano po sila, ina-encourage po sila na hindi lang din ito yung pwede natin gawin. Pwede pa tayo mag-aral, i-develop yung sarili natin. Hindi lang para sa pamilya natin, hindi lang para sa sarili nyo, lalo tigit sa pamilya ninyo. Na mangarap kayo at tuparin niyo yung pangarap ninyo. Na walang imposible, basta ginusto nyo. Basta yung pangarap nyo, gawin nyo lang realidad. Ayun po. That's very inspiring. Ano pa yung iyong future plans? Baka ikay mag-aral pa ng iba pang mga kurso? O gusto mo bang magturo naman ng ibang mga subjects? Ano ba ang iyong nakalatag na plano pa? Tapusin ko po muna yung master's ko. But magtutuloy po ako for doctoral pag may pagkakataon. At magre-review po para po makapasa po sa LET. Wow! Yun po yung plan. Nakakatuwa, no? Alam mo, tama yung iyong sinabi, na parang kung may gusto ka pang gawin na iba aside from what you are doing now, kaya naman talaga, no? If you just have the will to do it. At hanapin mo yung inspirasyon mo, just like for your kids, ano? Inspirasyon mo yung iyong pamilya, na sabi mo ay talagang driving force mo rin kung bakit mo ito napagdesisyonan ang makapagturo sa mga estudyante. Siguro panghuli na lamang din, marami akong mga kilala rin ng mga security guards. Even in every establishment, meron tayong mga security guards at talagang malaki ang kanilang role. Ano yung gusto mong mensahe rin sa kanila na para siguro baka may mga in their hearts gusto pa silang ma-achieve? Go ahead. Ang mga advice ko lang sa kapwa ko po, naging guard, mangarap kayo, at yung mga pangarap nyo, gawin yung posible. At walang imposible sa taong determinado gawin yung isang bagay. Yun po, na para sa future nila at yung gusto nilang gawin. Yun po. Well, Teacher Joelyn, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng iyong inspiring journey. At good luck sa pagtapos ng iyong master's at also yung iyong binabalak pang doctoral degree. Wow! Ikaw ay future Dr. Joelyn Resurrection Sarmiento. Thank you. And again, continue to be an inspiration to many. Salamat.